But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? I am a senator of this republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako papasok. Gibi, welcome back! Hey! Yes, I'm back. Oo naman, pag wala dito, hahanapin pagpapasok ko ba? Kapamilya actress na si Kim Chiu, pinutakti ng bus matapos insultuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Nitong nakalipas nga ng mga araw ay nabalot ng tensyon ang Senado nang muling magpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa para bumoto sa pagpalit ng liderato sa Senado. Kung matatandaan, higit kumulang 8 buwan na ang lumipas matapos hinawakan ni Senador Tito Sotto ang Senado bilang Senate President na kung saan katandim nito si Senator Ping Lacson bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Ngunit ang masaklap sa kanilang panunungkulan ay tila parang bola na bilog na dribble dito at dribble doon na walang nangyari sa investigasyon ng kontrobersya sa flood control scandal na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas na pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang pamumuno ni Tito Sotto at Ping Lacson ay walang nangyari sa hindi malaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit wala silang maiturong mastermind sa kontrobersya. At nitong nakarang Lunes, May 11, 2026 ay biglang nagpalit ng liderato ang Senado na kung saan napagtagumpayan ng minority at napalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Tito Sotto bilang Senate President nang dahil sa boto ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit ang nakakalungkot na kwento na bago pala nakapasok si Bato de la Rosa sa Senate building ay dumaan ito sa matinding pagsubok na kung saan nakipaghabulan sa mga NBI bago nakarating sa plenaryo ng Senado na kung makita mo ay naglabas ito ng sama ng loob. Ha? A sitting president, hinaharang hindi papasokin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ng mga NBI. Niresling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Pasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Oo. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? I am a senator of this republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako papasok. But is, sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers po? Lahat yan trabaho ng senador. This is the worst government. Matapos nga mag-viral sa social media ang binitiwang pahayag ni Senador Bato de la Rosa ay biglang bumarat ang kapamilya actress na si Kim Chiu sa kanyang ex-dating Twitter account. Niretweet niya ang isang video clip na ulat ng ABS-CBN patungkol sa nagaganap na kaguluhan sa Senado na nakipagbiruan pa ito sa kapwa host na si Bong Navarro na tila nang-iinsulto pa ito kay Senador Bato de la Rosa. Gibi, welcome back! Hey! Yes, I'm back. Oo naman, pag wala dito, hahanapin pagpapasok ko ba? Gibi, welcome back! Hey! Yes, I'm back. Oo naman, pag wala dito, hahanapin pagpapasok ko ba? Hindi pa dito nagtapos ang pasaring ng aktres na mas lalong uminit ang tila pang-asar ni Kim Chiu na nitong Miyerkules nga ng gabi May 13, 2026 ay ibinalandra niya ang kanyang post na ayon sa kanyang comment, "Grabe, anong nangyari sa Pilipinas? Bilang normal na Pilipino at nagbabayad ng tamang buwis. Sa aking opinyon, walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Pangalawa at huli, ito ba ang binoto niyong senador na nagsasabing magsisilbi sa ating bayan? Panahon para pag-isipan natin bumuto ng tama," saad ni Kim Chiu. Ngunit hindi nga ito nakaligtas ng ilang netizens na nakapansin sa ginawang pang-iinsulto ni Kim Chiu kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kung saan isang private citizen ang naglabas ng pahayag para supalpalin si Kim Chiu. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. So kakagising ko lang, nakita ko to. Sabi ni Kim Chiu, "Grabe! Anong nangyari sa Pilipinas? Bilang normal na Pilipino at nagbabayad ng tamang buwis. Sa aking opinyon,
Walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabi wala siyang kasalanan. Pangalawa at huli, ito ba ang binoto niyong senador na nagsasabing magsisilbi sa ating bayan? Panahon na para pag-isipan natin na bumoto ng tama. You know what, hindi ako naiinis kay Kim Cho. Kasi si Kim Cho, yung klase ng tao na maganda lang. Alam nyo? Meron talagang mga tao na maganda lang, sexy lang, pang-artista lang. Hindi sila, wala sila sa mental perspective na kaya nilang umintindi beyond the surface. So, si Kim Cho yung kapag pinakitaan mo siya ng isang bagay, ang makikita lang niya ay yung obvious lang, you know. Yun lang, basic lang. Wala siyang kakayahan na umintindi, mag-read between the lines, or mag-analyze ng isang situation. You know, wala siyang, in short, wala siyang critical thinking, wala siyang kapasidad na ganon. She proved it before, and of course, she will prove it again and again and again. So, ang advice ko kay Kim Cho, no, kasi alam namin na sa pag-aartista masyadong demanding yung time nyo para kumita ng pera. Right? Alam ko na bilang isang breadwinner, lalo na at dun sa nangyari sa pera sa kapatid mo, alam ko mas lalong mawawalan ka ng panahon para mag-aral. Ang maigi mo na lang gawin ngayon, Kim Cho, is shut up your mouth when it comes to things na needs a little bit more of intellect. Shut up your mouth when it comes sa mga usapin na kailangan ng konting utak. Wala pa ka pang kapasidad doon, and I think it would really help the country na alamin natin kung saan tayo pwede. Kung artista ka, maganda ka, sexy ka, marunong kang umating, pwede ka sa artista. Pero hindi ibig sabihin doon na kapag artista ka, matalino ka. Kasi obvious Kim Cho, bubita ka. Right? So, you have a lot of projects right now. I'm sure you will not be able to find some time to study. Magbasa ka na lang ng libro, Kim. I would suggest magbasa ka ng libro, at least one book per week. Hindi yung mga self-help ha, tapos pagkatapos nyong basahin yung mga self-help, parang ang feeling nyo, ang tatalino nyo na sa buhay. Guys, self-help books would really help, but it's like a supplemental experience. It's not an actual experience, it's a supplemental some sort of insight sa life. Okay? Nothing beats Jets to holiday joke. Nothing beats actual experience and talagang, you know, connections, blah blah blah, deep study, blah blah blah. Okay, but it would really help. So, Kim Cho, magbasa ka ng yung mga libro talaga na mag deep dive sa kasaysayan, sa strategy, yung mga pang-critical thinking, mga psychology books, understanding human behavior, negotiation, yung mga ganong libro, you know? Tapos, siguro, try to test yourself from time to time, mga ganon. Huwag tayong pupunta sa computer, lalagin sa Twitter, and we will display our self and proudly present ourselves as the Bobita Princess of the Philippines. Yan lang. Sana may restriction ang social media minsan-minsan. Pag artista ka lang. Right? Bago ka magkomentaryo sa mga bagay na kailangan ng utak, dapat may pick rally. Ito bang tao ay may utak? Pag wala siyang utak,
yung ano na lang, yung PR team na lang ang mag-issue ng statement para sa'yo. Okay? Okay, Kim? Klaro na? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!